Hello ka-farmers, welcome back to Masaganang Ani TV. Nandito po tayo sa Strawberry Farm, Baguio City. Nanonood po namin ang paglago at pagyabong ng strawberry dito sa lugar na ito. Maganda po ang farm dito. Ito ang pangatlong beses kong nagpunta dito sa Strawberry Farm, Baguio. Sana po ay subaybayan natin ang Masagana Ani TV. Thank you very much. Hello guys, I am traveling to the Strawberry Farm. Meron ako doon sa malaki. Pipicture mo ako? Daddy, Mommy, Pipicture ko doon sa pinakamalaki strawberry. and take you. Hello ka-farmers, magandang hapon po. Nandito po tayo sa Strawberry Farm, Baguio City. Kita po natin ang paggagandang tanim ng strawberry. Meron po sari-saring halaman, may mga kamatis, may sili, may broccoli, na nakasingit sa pagitan ng ilalim ng strawberry. Nakita rin nyo po mga naggagamas, nag-aalis po ng damo. Yung po dalawang babae naggagamas. Pagkatanim po ng strawberry ay maabot ng 2 hanggang 4 na buwan. Pag na 4 na buwan po ay nagsisimula na pong mag-harvest ng kanilang prutas o yung strawberry fruit. Ito po ay dinidilig daily. At nakuha ko po sa pinakabalon o kuhanan nila ng tubig. O kaya kung tagulan, nag-iipon sila ng tubig sa drum. At yun ang ginagamit nilang pandilig dito sa halamang naririto ngayon mga ka-farmers. Maganda pong tingnan ka-farmers. Pang-4 na beses ko lang po nagpunta dito sa Strawberry Farm sa Baguio. Pero napakaganda po, isang magandang kooperatiba ng mga magsasaka dito sa lugar na ito at pinagkakaitan po ng husto ng ating mga kasamang mga magsasaka. Gentle touch lang ho. Hawiin natin yung dahon para makita natin yung bunga na hinog na. Yan, ganyan po yan. Medyo hawiin lang po. Very gentle. O, ayan na po. Nakukuha natin yung hinog. Alam niyo po, ang pagpa-farming ay nakakatuwa at nakaka-inspire. Lalo na kung kayo'y nag-harvest na, masagana ang inyong ani, marami kayong produktong inaani, nakaka-inspire po sa isang magsasaka. Lalo na kung mahal ang inyong ibinebenta. Alam niyo ba nga problema po ngayon sa Pilipinas? Ay napakamahal po ng bilihin, katulad po ng binhi, na sobra po ng mahal ang binibihin ng mga magsasaka. Ganon din po ang mga commercial fertilizer. Dito po sa Baguio, bumibiyahe sila ng ipot ng manok. Ginigiling nila, nilalagyan nila ng konting urea, at yan po ang niyahalo sa lupa para makultivate at maging mataba po ang lupa. Sa pagsibol po ng halaman, lalo pong gumaganda at nagiging mayabong. Kami po ay malapit na umuwi. Tingnan nyo po yung bagong tanim. Pero namumunga na rin. Siguro po yan, mga 3 buwan na. Ito po, mahigit na pong 4 na buwan. At napapansin nyo po, ang ginagawa dito ng mga farmers ay multi-cropping. May pechay, may broccoli, may sili o pepper, may kamatis. Kaya po sinasalit-salit nila yon, itinatanim sa ilalim ng stand ng
strawberry. Yun po, meron po namang separate na talaga, na meron talagang lettuce, meron po talagang purong sili, at meron pong purong broccoli. Pero yung pong ginagawa ng iba, ay hinahati-hati pula at may multi-cropping kung tawagin. Kami po ay palis na mga ka-farmers. O kasama ko po yung aking apo na si Teo. Ito po si Teo. Basko. Ito po ang sinasabi ko sa inyo, multi-cropping. In between ng strawberry, nasa gitna po yung lettuce. Ayun po, napapansin nyo. Yung ibang klase pong lettuce. Yung po light green, lettuce din. Yung medium brown, lettuce din. Pero po sa in between ng strawberry, nasa gitna po siya. Ibig sabihin, pagka-harvest po ng lettuce, nandiyan naman po ang strawberry. Yan po, para naintindihan, kaya po yung tinatawag na multi-cropping.